Sa loob ng maraming taon, dalawang pangalan ang umalingaw-ngaw sa mundo ng boxing ng mga Pilipino. Isang alamat na may dalang karanasan. Filipino Flash, Nonito Donaire! Ay isang mandirigmang may bangis ng kabataan. John Riel Casimero! John Riel Cuadro-Alas Casimero. Nonito the Filipino Flash Donaire. Hindi ito basta-bastang laban. Ito'y sagupan ng ligasiya at lakas, respeto at yabang. At sa dulo, isang boksingero lang ang mananatiling nakatayo. Kung magkasalpukan sila ngayon, sino ang tunay na alas? Bago kami patuloy mga kwento, ay shoutout sa iyo kakwento. Dahil sa request mo ay agad kong inaksyonan ito. At kung hindi mo pa nagawa ito mga kwento, ba, gawin mo na. Ang Pilipinas ay kilala sa pagkakaroon ng mga mahusay na mga boksingero na nagbigay ng karangalan sa bansa sa pandaigdigang entablado. Dalawa sa pinakaprominenteng pangalan sa boxing na Filipino sa makabagong panahon ay sina Nonito Donaire Jr. at John Riel Casimero. Kapwa sila na naging world champions at kinikilalang mga elite fighters sa kanilang dibisyon. Ngunit, sa kabila ng parehong layunin na itaas ang bandera ng Pilipinas, naging kontrobersyal ang hindi matuloy-tuloy na laban sa pagitan nila. Si Nonito Donaire Jr., kilala bilang The Filipino Flash, ay isang veterano sa larangan ng boxing. Kilala siya sa bilis ng kamay, ring IQ at disiplina. Isa siya sa kaunting boksingerong nakakuha ng mga world titles sa 4 na magkakaibang weight classes. Samantala, itong si John Riel Casimero naman ay isang eksplosibong boksingero na kilala sa kanyang agresibong estilo, lakas ng suntok at walang takot na kahit sinong kalaban. Ang tensyon sa pagitan nila ay nagsimula noong 2021 nang muntik na matuloy ang kanilang laban para sa bantamweight unification fight. Ngunit dahil sa kontrobersiya sa drug testing, social media trash talk at personal na atake, hindi natuloy ang laban na ikinadismaya ng maraming mga fans. Kung magharap ngayon sina Donaire at Casimero, magiging isang malaking laban ito hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo ng boxing. Ngunit, paano kaya ang magiging takbo ng laban batay sa kanilang estilo at kasalukuyang kondisyon ngayon? Nonito Donaire, ang edad niya ay 41 anyos pero nananatiling competitive. Ang kanyang style ay counterpuncher, mahusay sa distansya, mabilis ang reflex, kalamangan, mas mataas ang ring IQ, mas disiplinado, malawak ang karanasan sa championship fights. Kahinaan, bumabagal na ang kanyang reflex dahil sa edad, mas mahina na ang resistensya sa bugbugan. John Riel Casimero, edad ay mas bata pa kay Donaire. Ang kanyang estilo ay aggressive fighter, malakas ang suntok at very unpredictable. Kalamangan, mas bata, mas agresibo at may power sa parehong mga kamay. Ang kahinaan, kulang sa disiplina minsan, prone siya sa mental distractions. Narito naman ang posibleng senaryo ng laban. Kung susuriin natin, maaring manalo si Donaire sa pamamagitan ng puntos kung mapanatili niya ang distansya, makontrol ang tempo ng laban at man-neutralize niya ang aggression ni Casimero. Ngunit kung may papasok ni Casimero ang kanyang mga malalakas na mga suntok sa unang mga round, lalo na kung makuha niya ang momentum, posible ring tapusin niya ang laban via knockout. Ang laban na ito ay magiging tagisan ng disiplina kontra aggression, karanasan kontra raw power. Sa kabila ng kanilang personal na hindi pagkakaunawaan, malinaw na ang laban nila ay magtatampok ng elite level boxing. Kalagayan ng laban sa Pilipinas at sa buong mundo. Ang isang laban sa pagitan ni Donaire at Casimero ay hindi lamang pisikal na tagisan, kundi isang cultural movement para sa isang boxing community sa Pilipinas. Sa loob ng maraming taon, naghintay ang mga tagahanga ng isang all-Filipino super fight na may hambing sa mga labang Pacquiao Marquez o Barrera Morales sa Latin America. Tatlong malagang punto dito mga kwento. Una, ligasiya.
Para kay Donaire, ito ay maaring huling malaking laban niya, isang pagkakataon upang ipakita na kahit na may edad na, siya ang klaseng boksingero na hindi naluluma. Para kay Casimero, ito naman ang susi sa kanyang pagbabalik sa mainstream spotlight at patunay na kanyang talunin ay isang future Hall of Famer. Pagkakaisa o dibisyon. Bagamat maraming fans ang nasisiyahan sa ganitong mga rivalries, may panganib din na lumalalim ang alitan ng mga kampo. Ngunit kung mapapakita ng dalawa na kaya nilang isang tabi ang personal na galit sa ngalan palakasan, malaking aral ito sa mga susunod na mga henerasyon. Ekonomiya at exposure. Ang ganitong laban mga kwento ay may malaking epekto sa lokal na ekonomiya, lalo na sa turismo at sports promotion. Magbubukas ito ng mga oportunidad para sa mga batang atleta, coaches at mga promoter sa Pilipinas. Mga kakwento, kung matuloy man ang laban ngayon, siguradong magiging makasaysayan ito, hindi lamang para sa karangalan kundi bilang simbolo ng tapang, dedikasyon at pagmamalasakit sa bayan sa pamamagitan ng sports. Panahon na upang isang tabi ang inggitan at ipakita sa buong mundo na ang dalawang mandirigmang Pilipino ay maaaring magtagisan hindi bilang mag-aaway kundi bilang profesional na mga atleta. Bueno mga kwento, hanggang dito lang muna ating kwentuhan at kita-kita lang po tayo sa ating susunod na video. At dito lang yan sa isang channel na walang personalan, talagang bugbugan lang. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. At ikaw kwentong nanonood ngayon, shoutout sa'yo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo na po ating susunod na video. At dito na po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.